po ninyo, mahalaga ang pag-uusapan ngayon sapagkat nakasalalay dito ang mga institusyon at nakasalalay din ang kinabukasan ng bansa. Sabi nila kung merong dapat sisihin sa sama ng panahon, si Dr. Pris Conilo. Pero narito siya ngayon at makakakwentuhan natin, ano ba talagang lagay ng panahon? Yan, isang bagay yan. Narito rin po si Professor Leonor Magtolis Briones. Siya po ang isa sa mga pasimuno sa pagbabantay sa pamahalang ito sapagkat siya po ang Pangulo ng Social Watch Philippines. Ito pong samahan ito ang nagsusuri sa mga nagaganap, sa mga sinasabi at iba pa. Si Dr. Nilo, as you know, ng ibang bansa matapos magsara ang pinto sa Pag-asa sapagkat hindi siya type nung isang nasa tabing ilog. Hindi ko lang alam kung anong galit sa kanya. Darating po si Attorney Harry Roque, isang profesor sa UP College of Law, upang magbigay ng pananaw sa mga nagaganap ngayon. Pero alam po ninyo, I got reminded of a song during the 1960s. Alam ito ni Pat. At ang title nito Black is Black. Okay? Subalit, may bago raw pong version ito ngayon. At ang pangalan nito Dap is Dap, I Want My Baby Back. Okay? So, doon tayo magsisimula sa Dap is Dap. Siguro, tatanungin natin si Professor Liling Briones. Sa inyo po bang pananaw, ano ba talaga itong Dap na ito? Iba ito sa pork barrel ng mga kongresista. At least, ang buong lump sum ng pork barrel ay nasa Appropriations Act. Ito ang prinsipyo nito, kukuha ng kunwari mga savings sa iba't ibang mga departamento na hindi pa nagagastos. Tapos ginawang isang pundo para gastusan ang mga pagpapabilis daw ng ekonomiya. Pero hindi lamang ito ang source. Yung isang source din ay yung unprogrammed funds. Tapos ang gagastuhan nito ay yung mga programang nasa Appropriations Act na. Pero ang nakakasama nitong DAP na ito at talagang maliwanag na labag sa konstitusyon ay yung provision sa Budget Circular 541 na nagsasabi ang liwanag kasi nasa dokumento mismo na mga proyekto na walang appropriations cover pwedeng gastusan. Kaya nga ang major dito talagang right from the beginning, kumbaga born in sin. Born in sin right from the beginning. Kasi ang pinanggalingan ng pondo na ito, mga savings na sinabi ng Korte Suprema na hindi savings, unprogrammed funds na hindi naman na-prove na talagang nandyan yung mga unprogrammed funds na yan kasi kailangan excess of revenues over expenditures. Yan. At saka bagong appropriations, bagong proyekto na wala sa General Appropriations Act na lumalabag sa provision ng Constitution ng separation of powers. Kaya yung sinasabi nga sa decision ng Supreme Court, nag-arrogate ang presidente ng power to allocate sa kanyang sarili. Kasi kinuha niya galing sa Appropriations Act, ginawa niya isang pondo, naggastos siya sa ibang proyekto, pero hindi lang yan, gumastos din siya sa mga proyektong wala sa Appropriations Act. Maliwanag yan sa Budget Circular 541. At isa pa, ito yung pinaka-famous na alam ng publiko na nag-over the backward siya. Nag-over the backward kasi bata pa tayo. Since we were in elementary and high school, we have been taught that, well, you can easily recite it. There are three branches of government, the judiciary, the executive, and the legislature. Legislature passes the budget, appropriates, executive implements. In this case, the executive was doing appropriations, doing allocations, and that is a major sin. The second sin, of course, as I said, was getting from the unprogrammed funds without the statutory basis which is required also under the General Appropriations Act. So, 4 counts ito na inano ng Supreme Court na paglabag sa konstitusyon. Definition also ng savings kasi ang alam natin kung ang savings is when a project is finished, may hindi pa nagagastos,
Yun, gagastusin mo yan. But for projects also na nandoon sa Appropriations Act. Pero paglabag dyan ay talagang malaking kasalanan yan. Ang argumento, ang konsepto din sa DAP, ang objective is to accelerate economic development. Pero kung tingnan natin yung detalye sa mga expenditures, mayroon tayong matatanong kung talagang nagpapabilis ba ito. Halimbawa, yung sinasabi nila, at that time, yung augmentation ng DAP, enhancement ng DAP, yung lalong palakihan yung PDAF pala, enhancement of the PDAF, na pumunta sa senators at saka sa mga congressmen. Dito ang talagang malaking gulo sa publiko dahil sinasabi na ang pondong itong binigay sa congressmen at saka senators influenced a decision that the senators had to make. Oo. So, ayun ang iilan ng mga punto na sa Development Acceleration Program. Mayroon pang allocation na binigay sa Cordillera People's Liberation Army. Mayroon sa ARMM 8.6 billion. No. So kailangan i-trace mo yan. At saka sa Bangko Sentral, Enhancement of Capital of Bangko Sentral, 30 billion. Kung saan, mahirap mo i-directly say na biglang sumulpot at bumilis ang ekonomiya. But Professor, yun po ang sinasabi ng mga tagapagsalita ng pamahalaan na gumandang ekonomiya at mayroong World Bank report na nagsasabi na umunlad ng 1.5% ang ating GDP dahilan sa DAP. Yun ang sinabi ni OSG, yun din ang sinabi ng Budget Secretary, yun din ang sinabi ng Presidente. Gumawa siya ng speech na nag-contribute ng 1.3% sa GDP. Trinace namin yung World Bank report na yan kasi may quarterly, mayroong annual. So dalawang beses yan na-mention. Footnote lang yan. Sinasabi na nakakontribute ng 1.3% during the last quarter. Isang quarter lang yon. Pero hindi yan, it was not very clear, it was not enough even to attain the 5% growth target at that time. So bahagi lang yon. Ang nagtutulak talaga ng GDP ay yung lahat na output galing sa public and private sector. Kabuo ang budget, atin yung lahat na paghihirap, hindi lamang sa isang programa. At taken out of context yung World Bank report, na challenge yan. So siguro hindi natin masyadong bigyan ng bigat yung ng argumento na yan dahil it does not really stand. Sabi mga ng ibang ekonomista ay talagang stupid yung ganong klaseng argumento. 2010, I think it was around 1 billion pesos. 1 billion. Yeah, for 2010. At yun po ay na-idepensa ninyo sa House of Representatives, sa Committee on Science and Technology, right? It has to go through the process. Papunta pa kami ng DBM muna. We prepare the proposal, budget proposal with the PNET, with the DBM, scrutinizing the proposal before going to Congress. But did you have the chance to protect your budget and use it expeditiously because it was appropriated to your bureau? I don't know really what happened after that because I was no longer. Yeah, but during your time, you were given 1 billion pesos, right? Yeah, what I usually do, as soon as we know that our proposal has been approved by the DBM, more or less we have an idea already what are the projects that we have to work on. So early on, the following year, we start preparing everything, the specifications for whatever equipment to be procured under the budget of PAGASA. And then as soon as we get the SARO, we start the bidding process immediately. I see. But were you convinced of the fact that the Project NOAA was good and it could deliver changes sa ating weather forecasting? I'm not familiar with that project because it was conceptualized and implemented a number of years already when I was... when you left already? Yeah. Okay, so you did not have any idea how they spent the money for this project? I have no idea. What I heard is that they also procured some equipment, and I don't really know everything about. But they this procured project. equipment.
No, whether this equipment were at par and according to standards, you wouldn't know that. I won't know that. Okay. Sige. Mamaya ng konti, we'll talk about the weather. Balikan ko si Professor Briones. The President will address the country at 6 o'clock tonight. And some friends from FOCAP are worried because the last time he made a statement was the night before Yolanda and tragedy struck immediately after. Hindi naman sa pagiging mapamahiin ng mga taga-FOCAP, what do you see? I would imagine na based on the pattern ng kanyang mga speeches, mag-umpisa siya na siya ay isang tao na honest, na matuwid siya. Oo. Pero ang issue dito, hindi naman kung matuwid siya o hindi siya matuwid. Ang issue dito, ang konstitusyon na nailabag. At saka ang batas, nagsasabi, lalo na sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, na maski ang mga isang opisyal hindi nagbe-benefit financially from any transaction which is illegal, and in this case extremely unconstitutional, it does not relieve him of accountability. Ang liwanag yan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tapos sa desisyon ng Korte Suprema, yung famous na defense nilang operative fact, no? Sinabi din ni Justice Brion at saka na-reflect yan sa overall decision, sa common decision ng Korte Suprema, na hiwalay yung value halimbawa ng mga projects na nagagawa at natapos na, at saka yung perpetrators, yung nag-uumpisa ng pondo, it does not relieve them of accountability either. Kaya sabi nga doon, siningit na naman si Mr. Good Faith. So, but that's the most slippery concept possible. Kasi aywan ko kung may definition ng good faith sa batas at saka sa konstitusyon. So, ibig ko sabihin na hindi excuse yung ating pagiging matuwid kasi that's the common ngayon. So, pangalawa, I would anticipate na sasabihin na ito ay para sa taong bayan, para sa mga poor, magpapakita ng mga video ng mga bata o ospital o ganito, ganyan na tayo dahil sa DAP, no? Sinabi ko na hindi tayo masyadong kumbinsido yung pag-increase ng economic development. Pero gusto ko lang sabihin na kung ang appropriations natin ay ganito kalaki ang gastos, hindi ibig sabihin na may dagdag tayong bagong elemento sa ating economic growth. Kasi kung ang 100 million gawa mo sa isang facility, isang gym or whatever, somewhere a province has been deprived of a hospital. So overall, ang ng impact, yung pera, pareho pa din. So, kasi yun ang gagawing claim. Ang nakikita ko ding isang punto na siguro ilabas, na nasa kadaming mga reforms, budget reforms na naigawa na, sayang naman itong lahat, masisira itong lahat kung gagawing kaso ito sa ating Secretary ng Budget at saka sa Presidente. Ay yung reforms na yan, ay under the, assistance, advice, etc. ng World Bank, nandyan pa naman si World Bank. At saka nandyan na naka-in place na yung mga reforms na yan. Pero ang mas importante, itong palagi namang sinasabi, taon-taon, Joe, na ang ating National Expenditures Program, halimbawa, less than kalahati lamang ang nasa budget at saka nasa Appropriations Act. Ito yung gastusin ng mga departamento. So yung reforms na ito, kasi detalyado ito lahat computerized, lahat documented, is directed towards the departments. Less than 1/2 lang yung budget ng department sa total expenditures. So itong mga reformang ito, epektibo lamang sa departments, but not to lump sums. At ang problema natin ay ang lump sums na sobrang laki. Na at this time, at 2015 budget, 53% ang wala pang detalye, only 47% ang naka-breakdown sa mga departments. So sa tingin ko, yun ang isang argumento na ibibigay. Finally, the last argument I would imagine na ilabas dahil hindi naman ito mananalo, it will not prosper itong mga initiatives na ito, pero may value din. Ano ang value nitong proseso na pinag-uusapan natin at saka linalahad sa taong bayan? The value is people are informed. It will shape their decisions in 2016. Anong value kung may proseso na we will dig deeper into it? Itong 116 projects na rineport nila sa Supreme Court,
Walang detalye ito at ayaw nilang ibigay ang detalye kung may proseso sa Kongreso, kung may proseso sa ibang institusyon ng pamahalaan, mapilitang ilabas ito at tayo ang mag-decide kung nakabuti ba ito sa bansa o hindi. Dahil yung sinahit pa nga, partial list ng Korte Suprema, hindi lahat masasabi mong talagang direct ang impact sa economic development. And I just gave certain examples. Thank you very much. We'd like to officially welcome Attorney Harry Roque, who came all the way from Quezon City just to be with us today. Attorney Roque, the Supreme Court decision made no mention of culpability, but being one of the lawyers of the petitioners, may kalalagyan ba yung mga nasa likod ng DAP? Ang pananagutan po ay dun sa paglabag ng Article 220 ng Revised Penal Code. No? Yan po ay yung krimen ng malversation of public funds. Ang malversation of public funds po ay pinaparusahan ng kahit sino na gagastos ng salapi galing sa kaban ng taong bayan para sa ibang mga kadahilanan na iba po doon sa sinasabi ng appropriations law. Bukod pa po rito, may dalawang krimen din po na nalabag, no, o offenses na nalabag doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no, yung causing damage to the government at saka entering into contracts disadvantageous to government, no. Causing damage po dahil tingin ko naman po ang isang illegal expenditure of public funds natural naging dahilan para magkaroon ng danyos ang gobyerno at lahat po ng mga kontrata at proyekto na pinondohan ng mga salapi na illegal ang expenditure ay ito naman po ay mga contracts disadvantageous to government. Pero bagamat sinagot ko po yung katanungan nyo, nais ko pong sabihin sa ating mga kaibigan sa media na ngayon na kami pong mga petitioners na pinapangunahan ni Belgica, kami po ay magsasampa ng motion for reconsideration. No? Dalawa po yung punto na ihahain namin sa aming motion for reconsideration. No? Ang unang punto po, bagamat ito po ay na-discuss sa body ng petition na po pwede lamang gamitin ang mga, pwede lamang i-augment yung mga existing line items in the budget, hindi po nakasulat sa dispositive portion ng decision kung gaano yung salapi na i-augment para dun sa mga existing line budgets. No? Ang ibig sabihin po, hanggang hindi binigyan ng linaw ng Korte Suprema kung gaanong additional pondo ang mailalagay sa mga existing line items, marami po kami mga proyektong nakita na effectively na doble po ang budget. No? For instance po, yung National Highway Project sa Tarlac, ito po 1 billion, binigyan po ng augmentation ng 0.9 billion. So halos dinoble po. No? So sa amin po, kapag wala pong guidelines ang Korte Suprema kung gaano yung po pwedeng ma-augment, magkakaroon na naman po ng pagkakataon ng Presidente na baguhin yung budget na pinasa ng Kongreso. At isa lang po ito sa example. No? Marami pa po kaming ehemplo na mga nakita na mga augmentation na napakalaki na dinodoble yung halaga. No? Ang isa pa pong ehemplo niyan, bukod dun sa Tarlac Project, ay yung DOST Dream Project. Ang original appropriation po ay 537 million. Pero ang amount po na inaugment ay 1.164 billion, no? Or 200%. So parang sa amin po, teka muna, merong nagkamali rito, no? Dahil lahat naman po ng mga project estimates, meron na yung included sa computation nila, pati mga return on investment para sa mga kontratista, bakit kinakailangan mag-augment ng 200%? At ang isa pa pong nakita namin ay yung isa na namang appropriation para sa DOST na 5.975 million or 5 billion na inaugment na naman ng 300 million. No? Hindi, 5 million, no? 5.6 million, isang proyekto po ng DOST. Pero ang amount na inaugment ay 300 million. Ibig sabihin, 26 times the original appropriation po. No? Na sa tingin namin ay isang paglabag na naman nung jurisdiction ng Kongreso na sila talaga ang gumawa ng budget. Attorney Roque, let me ask you this. Do you see any scientific reason for these augmentations? Wala po, no? Dahil kung ginagawa po nila ang kanilang mga trabaho, dapat naka-itemize nga po yan. At
yung katungkulan naman ng Kongreso, mababaliwala po kung mali-mali ang kanilang computation, kung magkano talagang Does it kinakailangan have ng mga something proyekto. to do with the alleged close relationship of the Secretary of DOST to somebody in Malacanang? Well, isa pa po yung pinag-aaralan namin. No? Dahil dito po sa mga ehemplo na ang Korte Suprema mismo ang naglabas, no? For instance, ito po yung mga ilan sa mga proposed disbursement. Lumalabas po talaga na itong mga DAP projects ay nabigay sa mga ahensya na kung saan ang mga kalihim ay napakalapit at para bagang mga minamanok para tumakbo sa susunod na eleksyon. So kasama po dyan ang DOST, kasama po dyan ang DSWD, kasama po dyan ang Peace Commission, kasama po dyan ang DILG. Kaya nga po nakapagtataka no, na kung talagang ito po ay isang pamamaraan para mag-stimulate ng ekonomiya, parang nagkaroon ng favoritism doon sa mga ahensya na ipinili na para bagang in support of elections. Okay. No? Now, pero yung pangalawa pong punto na aming ihahain sa motion for reconsideration ay hindi po nabaliwala ng ating Korte Suprema yung iba pang mga lump sum appropriation gaya ng PDAF. Naniniwala po kami na dahil meron naman pong desisyon na sa PDAF at meron ng desisyon sa DAP, malinaw po ngayon na wala na pong legal na basihan ang kahit anong lump sum appropriation. At ilan po sa mga lump sum appropriation na aming nakita ay yung contingent fund, yung e-project ng gobyerno at yung calamity funds. No? So sa amin po, kapag hindi po yan sinubject na naman to line item, magiging pork barrel pa rin yan ng presidente. Para bagang wala pong pagkakaiba dito sa mga lump sum na hindi po na-declare as unconstitutional ng ating Korte Suprema, dun sa ilang lump sum ni Gloria Macapagal Arroyo, gaya ng ginintuan magsaganang Ani, yung kanyang fertilizer scam, no? At saka yung kanyang yung road users tax fund, no? Na alam po natin na naging basihan na hindi lang para ma-attempt ma-impeach si Gloria Macapagal Arroyo, kung hindi, para talaga magkaroon ng pagkakataon na makomit na naman yung krimen ng pandarambong. From the outside looking in, considering the number of years that President Aquino has been in power, compared with Gloria Arroyo's 10 years, if I'm not mistaken, or 9 years, if I'm not mistaken, yung level of perceived graft and corrupt practices, alin ang mas malala? Well, itong DAP po kasi, palagi nilang sinasabi, lahat daw ng presidente ay gumawa nito. Ako po'y hindi naniniwala dyan. Dahil napakalinaw po nung desisyon ng Demetria versus Alba, ito po isang desisyon na linabas ng Korte Suprema nung panahon ni Tita Cory, no? So, naniniwala po ako na dahil dun sa desisyon na yun, yung ibang mga administrasyon, at narito naman po si National Treasurer Briones yung panahon ni ERAP, siguro siya magbibigay kumpirmasyon na hindi kayo nagkaroon ng DAP. Dahil ang sabi ni Butch Abad, lahat daw ng administrasyon ay nagkaroon ng DAP. So siguro talungin natin kung sa panahon ni ERAP meron, no? Pero naniniwala po ako dahil napaka-simple nung desisyon ng Demetria versus Alba, napakahirap para suwayin ang isang napakasimpleng desisyon na nagsasabi kung paano talaga dapat ma-realign ang pondo sa parte ng ehekutibo at iba pang hepe ng mga independenteng mga constitutional commissions. Kasama na po dyan yung Supreme Court. Opo, Professor Briones, kayo po yung National Treasurer. Would you recall your time under the Estrada administration kung nagkaroon kayo ng DAP? Wala akong maalala na kasi itong DAP ay pondo ito nalinikom galing sa iba't ibang klaseng sources. Yung sinasabi nilang savings galing sa program fund na lahat naman ay unconstitutional. Ako nga, ang paningin ko nga, yung sinasabing partially unconstitutional, lahat na nag-fall sa classification ng 4 kinds of transactions, no? Yung unallotted obligations, tapos yung savings, at saka yung cross-border, yung unprogrammed funds, lahat yan unconstitutional. So, hindi ko ma-gets yung sinasabing partial unconstitutionality. Oo. This is peculiar to the Aquino administration. Itong You find this normal or abnormal? Ang normal, usually, ang mga presidents, they are really allowed to augment, no, by the Constitution. Pero, from savings. Ang problema, yung pag-define ng savings. Dahil maliwanag din sa General Appropriations Act kung ano ang savings.
Ito, Oktubre pa, nag-declare na ng savings. June pa may savings na. Kung minsan, beginning of the year, may savings na. Kasi yung mga pondo na kinuha, ginawang savings. No? Tapos linagay sa isang pondo. Sa unprogrammed funds naman, ito ay magagamit mo lang kung mag-exceed ang national government sa kanyang revenues versus expenditures. Ay hindi kumbinsido ang Korte Suprema na na-exceed ang revenue target. Sabi nga ng isang justice, kailan ba nag-exceed tayo ng ating mga revenue targets over expenditures? That is allowed. Pero itong paggawa ng separate na fund, pag-declare ng savings na labag, pagsuway ng General Appropriations Act ng definition kung paano maglipat nito at saka yung mga over the backward na transaction, that is very unique. Kasi halimbawa, yung binigay sa Commission on Audit na sinabi ng OSG na dahil sa interdependence daw ng mga branches ng government, that is over 243 million para sa tapos yung para pagtapos ng e-library na para naman mayroong library ang mga congressmen para matapos yung building na yan at saka yung klarong-klaro talaga ang constitutional yung PDAF enhancements kasi na-strike down na yan ng Korte Suprema. Maganda itong paksang ito. We will open the floor to the Media and Justice Report. Dr. Nilo, during your time sa Pag-asa, yung bang budget mo, nagkaroon ba ng augmentation? Through the courtesy of whoever was in power? Wala akong, ang pagkakaintindi ko pag augmentation, approved na yung budget mo for the year. Opo. Ang nadagdagan, wala akong naalala na ganoon. Hindi ka naman nagkaroon ng pagkakataon na binawasan pa yung approved budget mo. Kasi may ano kasi yan yung sa implementation nga ng project, minsan kung mabagal yung isang agency sa implementation, hindi niya nauubos. So nagre-revert yan Sa National office Treasury. ni Professor Biolis. Oo. So pag hindi nagastos, babalik sa general fund. Nagre-revert automatic yun. Okay. Professor, you'd like to add? Ang gusto ko lang idagdag, yung pag-hold ng pera ng different agencies, yung tinatawag kasi sa panahon ni Presidente Ramos, nag-hold siya yung nag-i-impound. That is only allowed when there is an impending fiscal crisis. Paano ka magka-fiscal crisis na sinasabi mo naman na lumaki si GDP, sinasabi mo naman na exceeded ang revenues, di ba? The revenues exceeded expenditures. Kung mayroong impending fiscal crisis, and according to the government, wala naman. Everything is fine. Oo, lumalago, malaki ang collection. So, walang basis for really taking money away from the appropriations of agencies to put into one fund. Very well. We'll open the floor to our friends from the media. Please identify yourself and go straight to the question. We'd like to acknowledge the presence of several FOCAP members. Sino kayo magsisimula? Wala pa? Okay, please. Thank you, Tess Ramiro, Catholic Media Network. What is your take, Professor Briones, Attorney Harry Roque, on the impending presentation tonight of the President regarding DAP? Why do you think he is trying to project himself now as reaching out to people? What could be the motivation from your own point of view? Professor Roque. Well, sa tingin ko po malinaw na nagpapanik po ang Malacanang. No? Dahil ang nagpapanik po ang Malacanang, bagamat ang sinasabi nila, hindi raw sila nagpapanik. Mabibilang mo naman sa kamay mo yung mga pagkakataon ng mga presidente nagkakaroon ng ganitong address. Lalong-lalo na dahil malapit na po yung SONA. No? So kung hindi po talaga sila nagpapanik, gagamitin na lang nila yung SONA para sabihin kung ano man yung explanation na sasabihin nila. No? So una po, panic yan. Number two, siyempre po, a-attempt nila na magkaroon ng public relations offensive. No? Guguluhin po nila yung issue. Sasabihin nila na good intentions daw kaya hindi dapat managot ang kahit sino. Yung krimen pong sinabi ko, yung Article 220 ng Revised Penal Code at saka yung causing damage at saka yung entering into grossly disadvantageous contracts,
hindi po requirement na yung akusado ay nagpayaman. Meron po mga krimen na tinatawag ring graft or malversation na hindi nagpayaman ang taong gobyerno. Pero pinaparatawan po ng parusa dahil nagkakaroon naman ng danyos ang gobyerno o di naman kaya nagkakaroon ng paglabag sa saligang batas. At lahat naman po ng opisyalis sa gobyerno at lalong-lalo na yung mga pinakamatataas ay nanumpa po sila na dedependahan ng saligang batas. So tama lang po na pag sila'y gumawa ng paglabag ng saligang batas, mapapatawan din sila ng parusa. So tingin ko po mamaya, yan ang sasabihin niya, na ang good intentions ay isang dahilan para mawala ang kanilang pananagutan. Pero kahit ano pong sabihin ng Presidente, hindi na naman niya po pwedeng amendahan yung batas. Trabaho po yan ng lehislatura. Habang hindi pa po na-amendahan ang 220 at saka yung provision ng anti-graft law on causing damage and entering into grossly disadvantageous, meron pa rin pong pananagutan ang mga opisyalis na lalabag sa saligang batas. That being the case, Attorney, we all know that Secretary Abad is a lawyer. Was he not aware of all these things? Well, sabi nga po ni Justice Brion sa kanyang separate opinion, no, bagamat po pwede silang gumawa ng depensa ng good faith, hindi niya makita kung paano magkakaroon ng good faith. Una-una, napakalaki po ng mga halagang involved. Si Justice Brion po yan. At pangalawa, sa akin po, napakalinaw po nung desisyon ng Demetria versus Alba. Bagamat tapos na po siya ng pag-aaral ng batas noon at siya po ay miyembro na ng Kamara de Representantes, siguro dahil linabas yung decision na yon habang siya ay nakaupo sa Kongreso, nabasa naman niya yung Demetria versus Alba. Lahat po na estudyante, basic reading po yan Demetria versus Alba, napakahirap pong isipin kung paano magkakaroon ng good faith. Dahil ang good faith, hindi mo talaga alam na hindi po pwede yung ginawa mo. Pero malinaw po ang Demetria versus Alba, itong decision po ng korteng ito, hindi po bago. This is a mere iteration of Demetria versus Alba. It's on that basis that you can also accuse or charge Secretary. Well, kaya nga po sabi ni Justice Brion, napakahirap namang paniwalaan na merong good faith. Okay, Justice Brion po yan. let me ask our panelists. There are moves to have the president impeached. How do you look at it, Professor? Speaking for Social Watch, we're still discussing whether we'll participate. But certainly, we believe that it should be allowed to continue. Kasi makikita mo yung sinasabi nga ni Harry na stages ng panic. Kasi yung primero yung lumabas yung usap-usapang impeachment, tawa sila ng tawa. It will not work, it will not prosper, number 6 game, etc., etc. It cannot even get past 10 congressmen kasi kapangan daw yun, etc. Pero next wave, you have all this mga nagsusulat, nag-appear sa TV, lahat dinidefend ang so-called reforms sa budget, dinidefend ang presidente. So, yung palang tinatawanan nila, baka siniseryoso na nila ngayon. Tapos siguro, the fact na no less than the president has to defend the actions of a secretary is indicative of the seriousness na pagtingin nila na kailangan kausapin ang taong bayan. Kanina, bago dumating yung iba, sinabi ko ang possible na sasabihin. Of course, una sasabihin ako ay honest. Ay nasagot na yan ni Harry. Kasi question here is not honesty. Tapos pangalawa, sasabihin na ito ay nakakabuti sa ekonomiya. Nasabi ko na din yan. That is highly debatable. Pangatlo, yung sinasabi, yung reform sa DBM, nasabi ko na din yon na ang reform sa DBM is applicable only to the departments. Hindi covered ang lump sums, pero more than kalahati ng budget ng ating expenditures ay lump sums. So, hindi din mag-fly yung The value that we see in allowing, wala namang makapigil kung may mga congressmen talagang tatrabahoin nila ito, the process. The value that we see is that win or lose, prosper or not, the public will have access to more information. Kasi during the procedures, the congressional procedures, hingiin yung mga dokumento, hingiin yung further proof,
Kasi himay-himayin yung articles of impeachment na lalabas. Ngayon siguro malaman natin kung ano ba talagang nangyari sa 116 ka project supposedly na na-fund galing sa DAP. Malaman natin yung validity na sinasabi ng isang kolumnista na yung administrative code daw na ginawa daw ng ni Presidente Core, yon ang magsisave kay President Aquino. I would also like to make a correction kasi yung administrative code is a compilation of existing administrative laws. Kasama na ang budget decree, PD 1177. Kay Marcos naman yun, hindi naman yun kay Core. At saka yung Demetriana case na sinasabi, ang liwanag, hindi ako abogado, pero gets mo pagbabasahin mo yung decision ng Supreme Court. Hindi pwede na mag-over the backward, etc. At linilimit yung ng presidente sa pag-augment at paggamit ng pondo. That is very, very clear. So kami, oportunidad namin ito na sabihin na namin dahil sa tingin namin, ito ang mga lalabas. Tapos a final argument, I suppose, would be that everybody did it. We don't think so. Pwede mag-augment ang president pero maliwanag. You don't go over to the other institutions. Pwede kang mag-impound but only on conditions of an impending fiscal crisis as in the case of President Ramos. So this is a very unique instance, no? At saka sasabihin na itong mga taong itong nagsasalita ay walang dangal, ay kami may dangal kami. Sila ay mga marurumi, sila ngayon ang nagsasabi. Palagay ko, ang public ang mag-judge niyan. So this will help them in their decisions. This will give the public more information, win or lose. Okay. Well, naisabi ko na rin po yung aking personal na posisyon pagdating sa impeachment bilang isang veterano po ng 3 impeachment labang kay Gloria Macapagal-Arroyo, no? Naniniwala po ako na yung ating taong bayan po, no, dahil 2 taon na lang natitira ay mag-aantay na lang ng eleksyon, no, bago ipatanggal ang presidente. Ang kanilang siguro ang magiging judgment nila ay laban dun sa mga kandidato ng presidente at hindi na laban kay presidente mismo. At sinabi ko rin na ang 2 taon naman ay hindi na masyadong matagal kung gusto talaga nating kasuhan ng presidente dahil ang kanyang immunity naman ay hanggang 2016 lamang. At ang pangalawang dahilan kung bakit sinabi ko na hindi ako personal na pabor sa impeachment, dahil gagamitin na naman nila yung kaban ng bayan para bilhin na naman ang loyalty ng mga mambabatas. Masyado na masaya yung mga mambabatas na yan. Meron ng PDAF, meron ng DAP, meron na namang impeachment fund. No? So siguro dapat kung ano yung natitira sa atin, ibigay na natin sa ating taong bayan. No? Pero meron pong bagong development. Nung nag-resign po si Secretary Abad, nalathala naman na bagamat nagpalakpakan at nag-standing ovation yung buong gabinete, si Vice President Binay po ay tahimik. Sa akin po significant ito kasi ito po yung kauna-unahang pagkakataon na bagamat ang kanyang posisyon ay critical collaboration, kauna-unahang pagkakataon na nagpakita siya na iba sila ng posisyon pagdating sa DAP. So inaasahan ko po yung mga politiko na master dito sa game ng politics, siguro maibabasa na nila na kung sila ay lilipat ng partido and they will jump ship from a sinking ship, baka dapat gawin na nila yon sooner than later. Tingin ko po yung insidente na yon, yung mga nag-iisip na mag-abandon ship na, baka mamaya mapabilis ang proseso. At dahil dito, hindi po natin masasabi kung talagang walang bilang. Dahil kapag nangyari po yan na inabandon ng isang sinking ship, baka posible po na makakalap tayo ng 1/3 para madala ang kaso sa Senado. Ibig niyo sabihin, namutla si Vice President Binay doon sa cabinet meeting? Well, ang nalathala po sa mga pahayagan ay hindi po siya pumalakpak at hindi po siya tumayo. At clearly, ang sinabi niya ay bagamat ito ay desisyon ng presidente, malinaw naman na nag-iisa siya doon sa gabinete na hindi sang-ayon sa hindi pagtanggap sa resignation ni Secretary Abad. Okay. So tingin ko po, bantayan po natin itong mga development, bagamat wala pa po nag-iendurso ng mga 2 pending impeachment complaint, magagaling po yung mga politiko, makaamoy ng lumulubog na barko. Okay, para mga daga. Ano? Anyway, Professor, mukhang may warning na naman si Professor dito.
dagdag lang, kasi ito, ulit-ulitin ko, it's not about the honesty of the President or the reforms in the budget. It's about the blatant, open, and already declared by the Constitution na paglabag ng Constitution. Kasi pag hayaan natin ito, we will have 2 more years, bibigyan naman natin ng opportunity to openly violate the Constitution again, sasabihin na good faith, especially with the elections, with forthcoming elections. So does that mean that for 2 more years we will allow constitutional violations? At saka isa pa, after the SONA, kasi yun ang pangako ng Presidente, ipipresent na ang isang batas na dinidiscuss na nga sa lahat ng mga campuses, sa mga churches, etc. And this is the forthcoming Bangsamoro Law. And if you listen to the discussions and those who have read, maraming constitutional issues doon. Paghayaan natin ito, hahayaan din natin. Lahat na violations, papayagan na lang natin dahil it will be in good faith. So, in good faith, how many crimes have been committed in thy name? That is the question. Dr. Nilo, you're based in Australia. Ano yung concerns ng mga Pilipino sa Australia? Do they scan the internet? Do they check on what's going on in the Philippines? Or they're happy with what they're making from working abroad? Hindi naman kasi yung nakukontak ko lang din, yun lang din mga kasamahan ko sa circle. At saka yung mga lalapit. So may concern, no? They're watching development. Pero yung iba na they're too busy. They're too busy. Yeah. Okay. With their day-to-day lives. Isang bagay kasi yun, mahalaga rin yung factor mula sa labas ng Pilipinas. Coming from concerned Filipinos, that will create a picture that people in government should ship out or ship out. Ganun lang yun. We have questions from the floor, please. Siguro, si attorney, kung pwede sumagot dito, kaya si madam. Ako po si Ayaw Yupango sa DWIC. No? Mahabang panahon na rin akong nabubuhay dito sa Pilipinas. Katakot-takot ang problema. Pagpalit ng administrasyon, ibang problema, pero taong bayan pa rin ang pumapasan doon sa problema ngayon. Merong DAP, may PDAP, ngayon may DAP. Baka sa susunod yan, PAB naman, babalik na rin lang yung DAP. PAB naman, o PAD, etc. Ang tinitingnan namin, kasi kakwentuhan ko yung mga taga-BIR. Ang mga taga-BIR, lahat ng programa ginagawa para makakuha lang ng pera, ng pondo. Bigay ikaw rentas. Lahat ng halos baka balang araw pati yung paghinga natin may metro na, may tax na. Lahat kalsada, may bayad. Kumain ka sa restaurant, may VAT. Karga ka ng gasolina, may VAT. Etc. Lahat. Ulang na lang, hold upin na lang tayo Ang masakit dito, pwede kayang nakakalungkot dito, hindi pa namin nakukuha yung sweldo namin. Bawas na yung tax. Okay. Tapos mababalitaan natin na yung pera yung binabayad natin sa BIR, nakatambak lang doon sa bathtub ni Napoles. Baka hindi lang kayo na police. At sa kinurakat ng mga ibang senador at congressman. Hindi kaya, attorney, moratorium muna sa magbabayad ng buwis para wala munang makurakot itong mga nasa gobyerno? That's a good question. Years lang, Civil disobedience yan. Wala Ang ninanakaw nila ay pinaghirapan namin. Okay. Siguro, kung wala, titigil namin ang pagbabayad ng buwis. Siguro, kahit na yung mga taga-BIR, matutuwa din dahil nagbabayad din sila ng buwis. Okay. Moratorium lang, 10 years. Pwede kaya yun, attorney? Well, alam niyo po, basta sama-sama ang mamamayan, wala pong unconstitutional dyan. Okay? Ang problema, ilan po sa atin ang sasama. So yan po talagang palaging nagiging issue. Kapag konti lang po sumama, lilitisin kayo ni Kim Hinares. Pero kung lahat ay sumapi, hindi po sapat ang ating mga kulungan para sa taong bayan. So tingin ko po, ito isang sovereign issue. Ito isang issue na dapat paghusgahan ng taong bayan at kinakailangan dumating sa puntong ngayon kapag naging malinaw na sa
kabila ng pagdedeklara na labag sa saligang batas ang isang pulisiya gaya ng DAP at ng PDAF. At meron pa pong isa na hindi pa nila nare-resolba, ha? Yung kauna-unahang kaso ko po na nagko-question sa pork barrel, yung Malampaya Fund. 2002 pa po namin hinain yan. 2009 po yung aming oral argument. 2 days after our oral argument, linapa ni Janet Lim Lampoles yung kauna-unahang 900 million. 200 billion pong involved dyan. Pinakamalaking pork barrel po yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, ang DAP 144. Ang Malampaya, 200 billion na po yan. Nakinita na nagastos. Wala pa rin pong desisyon. No? So sa akin po, paghusgahan po yan ng taong bayan. At kapag ang taong bayan naman ang naghusga, wala pong magagawa kahit sino. Pero kasama niyo po ako bilang isang profesor po sa UP, mahigit 200,000 po ang kinaltas sa aking salary. No? Napakalaki po noon, napakasakit. At gaya niyo po, ako nga po yung nagagalit na nalalaman natin na imbis na mapunta para sa mga pangangailangan ng ating taong bayan, lalo pong ginagamit para yumaman ng mga kurakot sa gobyerno. Ito po isa sa pinakamasaklap eh. Halos na privatize na lahat, ano? Tubig, kuryente, highway, kalsada, etc. Nasa pribado na eh. Ano po ang gagampanan ng mga nasa Malacanang o nasa gobyerno natin? Pwede naman siguro, total eh. Nakikita ko yung Philippine National Police, baka yung ipaprivatize na rin eh. Dahil May yung mga security gate, guard mga- pala sa gate. Security guard pala yung nagbabantay sa gate. Oh, binabantay na nga yung police ng security guard. Correct. Baka mangyari din yan sa Armed Forces of the Philippines, ano? Kapgo magbabantay sa gate. Siguro mga 5 years from now, siguro hindi na natin kailangan ng presidente o ang Malacanang dahil mga presidente na lang ng mga pribadong korporasyon ang papatakbo ng Pilipinas. Hindi ho ba? Attorney, ano? Sarili ko lang pala na yan. Baka sakaling mabigyan nyo naman ako ng paglilinaw na Well, ako po kasi sumuporta ako kay Presidente Noynoy. Pero ang aking pinagsisisihan ngayon, hindi pala sapat na ikay maging malinis. Kinakailangan talaga merong kakayahan. At hindi lang kakayahan, meron talagang napatunayan ng kakayahan. So sa akin po, pagdating ng 2016, hindi na po ako madadala ng mga pangako na sila po'y malinis dahil importante rin pala na meron kang napatunayan na kakayahan. Madadala kayo na nagpapasa ng sako, gano'n. Yung nagpupukpok sa, yung gano'n. Well, ni minsan naman po, hindi ako nadadala doon. In fact, bago ko po masuportahan si Presidente Noynoy, lahat ng aking presidente talunan. Pero ako naman po hindi nagsisisi, no? Dahil tingin ko naman po, Ngayon ka lang nanalo, talo pa rin, gano'n. ngayon lang ako nanalo, talo pa po. No? Okay. Pero yung mga iba po ay, ang tingin ko naman, dahil sa mga sunod-sunod na kapalpakan nangyari, yung mga tao natin ay magigising na sa katotohanan na kinakailangan baguhin na talaga yung anyo ng politika. Ang mensahe naman na dapat natin iparating, napatunayan ang korupsyon sa gobyerno at ito ang dahilan kung bakit dapat baguhin yung sistema ng ating politika. Lahat ng kandidato gagawa ng desisyon kung tatakbo dahil kinukumpute nila kung magkano kikitain sa PDAF. Pero ngayon pong lahat yan ay nadeklara na unconstitutional, siguro naman po meron ng pagkakataon na mabago. No? At ang taong bayan naman, para naman mawala ang kurakot, wag nyo rin ibenta ang kanyang mga boto. No? So parang meron din talagang pananagutan ng taong bayan dahil ang totoo naman ay tumanggap tayo ng pera sa kanila at nagpabola tayo sa kanilang mga magaganda at mga makukulay na advertisement. Okay. Professor Flores, please. Agree ako sa sinasabi ni Harry kanina na kung yung tax revolt ay nangyari naman yan sa bansa natin historically, nagawa yan sa ibang bansa. Ito ngayon lang kung saan ba yung nagtanong. Si Aya po, nandiyan si Aya yan. Yung tungkol sa yung tax revolt, mayroon lang komplikasyon yan dahil ang gagawa niyan yung nagbabayad ng income tax, no? Na kagaya natin, lalo na yung kinakaltas sa atin in advance. Ako nga, I've always been saying, dapat bayaran tayo ng interest kasi advance yung pagbayad natin ng tax natin before the end of the year. Pero malaking bahagi ng revenue ng government ngayon ay galing sa value-added tax. Yan, hindi tayo pwedeng makarevolt doon kasi kumakain tayo, bumibili tayo ng gasolina, nagbabayad tayo ng ating damit, pagkain, lahat-lahat, gamot, mayroong value-added tax yan. Pag mag-revolt tayo dyan, I don't know, kailangan isipan ng gusto yan. Pero yung sa pagbabayad ng income tax, para sa income tax payers, kailangan yung pagkakaisa. Yung lang sabi ko na, kailangan alam ng taong bayan na sila lahat ay nagbabayad ng tax.
Kasi hindi naman lahat nakakaalam na may value-added tax, nagbabayad sila. Tapos yung pangalawang bahagi ng tanong ninyo na, bakit hindi na lang private sector dahil lahat-lahat na privatized na? Again, maliwanag sa konstitusyon na yung mga tinatawag natin na where national security, national interest is at stake, dapat gobyerno ang humahawak. That's why halimbawa certain types of transportation, tubig, dapat that should be heavily regulated. Kung ibibigay man yan sa private sector, pati yung levels of profit nila have to be regulated because it affects national interest. Dito ngayon na dapat nating bantayan kasi even matters na mayroong bearing on national interest, pina-privatize na. May limits diyan. Hindi pwede lahat ibigay sa private sector. Pero kung palagi na lang tayo nagpa-privatize, yung lahat-lahat binibigay na natin, kino-contract out na natin. Therefore, yung punto mo, I think may validity. We should reduce the size of government. Oo. Yung mga yung halimbawa, kagaya ng nangyayari sa post office, more and more nagiging nabawasan na yung trabaho nila because of all the delivery services. Itong lahat na mga, we should also rationally reduce the size of the bureaucracy. Parang ganon. Yun ang punto ko. All right? Please. Magandang umaga po. Ako po si Linggoy ng Opinion. Para kay Director Frisco Nilo. Ito po ay medyo personal na tanong. Ano po ang pakiramdam nyo na kayo po ang reverse poster boy ng nakikilalang KKK ng ating Pangulong Pinoy? Naintindihan niyo po? Reverse poster boy. Reverse Kasi poster target boy. practice, ganun. Kasi pwede natin sabihin, the poster boy ng KKK ay yung mga sila Ebad, si Puno, at iba pa. Ngayon, siya naman po ay reverse po nun, the other side of the coin. Yung pong hindi dinepensa, yung pong hindi tama kahit na kitang-kita yung pagkamali, kung hindi mali, at saka yung hindi binigyan ng due process, hindi inimbestigahan, di ba? Basta shoot from the, kung ba prenaktisan ni Pinoy nung quick draw. No. Dr. Nilo. Tumigil din naman, nawala na ako eh. Tanong naman po ulit. Sasagutin mo yan. Sige. Ano naman siyempre ikaw nasa gobyerno ka. Pag nakita mo na gano'n, it's time for you to go. Bakit ka pa manatili, di ba? And how many years did you spend sa gobyerno? About 27 years. 27 years. And you Already with the government during the time of Marcos. Okay, and during the 27 years, you also had trainings sponsored by the government and other foreign Ayun, governments. ang hindi nila tinitingnan. Naging PhD ako, nag-train ako sa abroad, gastos ng gobyerno yan. Tapos bigla ako pinali. Tuwang-tuwa ako, ang dali ako ma-hire sa abroad. Ayun, so it was more of a blessing. Okay. Follow-up question. Di siyempre, hindi maaalis sa ordinaryo. Sa ordinaryong tao o human being na sumama yung loob. Pero sabi nyo, nagpasalamat kayo dahil yung mga mas junior sa inyo na nagre-resign para maghanap ng tawag nito, greener pastures, medyo masama ang tingin sa kanila ng lipunan. Pero sa inyo, you cannot be blamed, di ba? Pero ganito po, kahit pa paano, siguro naman may konting sama ng loob sa loob nyo. Kayo ba naisip nyo, dahil siguro naman matalino kayo, marami kayong karanasan, meron ba kayong naisip na extenuating circumstance sa ating Pangulo para mas madali nyong, mas magaang nyong mapatawad? No? Yung bang, siyempre pag yung kaaway nyo, merong problema, di ba? At tayo naman confident, secure. Kasi parang secure kayo sa inyong professional competence, di ba? Mas madaling magpatawad. Ngayon, pag
tayo naman ang insecure, mahirap tayo magpatawad. Lalong-lalo na kung halimbawa yung kalaban nyo, walang extenuating circumstance, pero inapi po tayo. Meron ba kayong naisip na ganon sa panig sa larangan ni Pinoy na magpapagaang sa sama ng loob nyo? Wala namang gano'n eh. Kasi pag government employee or government official, talagang not sa reality. Pag ayaw na sa'yo ang presidente, then you have to go. Of course, merong mga emotional attachment dahil sa tagal mo sa gobyerno, but you have to let go. At saka, siguro panahon na rin, naisip ko na pumunta na sa ibang naman, no? Hindi na ilimit yung sarili ko sa government service. Okay, so that answers, yes. May dalawa akong kaibigan sa NBI, parang deputy director. Hindi kinasuha, tinanggalan nila bigla as deputy director ng NBI. Okay. Hindi na sila humirit. Sabi, ba't hindi kayo bimanda? Hindi, wala. Bakit? Hindi naman karangalan manungkulan sa gobyerno ni Noynoy. Hindi na pera nila, masaya na sila. Hindi raw karangalan. Nakuha na yung retirement. Hindi, they should be careful with their statements dahil baka ma-delay yung retirement. Okay. Pwede pa sa administrasyon ni Binay. Yun kung mangyayari, yes. Thank you very much for the insights. We have another friend from the media, please. Ruth Cabal from GMA7. To Professor Roque, sir, yung basis for your MR, so you want a specific amount for the augmentation or issue rin ba na bigla na lang kasing nagdadagdag ng walang explanation for the augmentation? And also yung second question ko, yung do you want na totally pagbawal yung lump sum? Ano pong gusto nyo mangyari dun sa MR nyo? Well, dun sa unang punto, no, there has to be guidance. Kasi yung mga ehemplong binigay ko, yung isa from 5 million to 26 times, hindi na augmentation yun. That's a new project altogether. So I think the court has to clarify that by augmentation, meaning konti lang idadagdag dahil nagkaroon lang ng konting cost overrun. Hindi naman po pwedeng 27 times or kaya doble. Okay, otherwise, that will also defeat the power of Congress, no, over the purse. Pangalawa, yes, we want to do away with all lump sum dahil talaga namang sabi dun sa PDAF decision ng Korte Suprema na wala na talagang hindi na kinakailangan ng PDAF dahil lahat ng mga proyekto ng mga kongresista ay dapat line item budgeting. So kung sinabi nila na talagang dapat line budgeting na yung lump sum ng PDAF, bakit hindi natin magawa yun for the other lump sums that exist in the budget? Alam mo, I'm bringing back what Gunnar Myrdal said. No? Gunnar Myrdal is a Nobel Prize awardee for economics. The root cause of corruption is discretion. Kaya nga kinakailangan matanggal lahat yung mga lump sum na yan nang mawala yung discretion kung paano gagastusin. Dahil habang meron silang discretion, lalapain nila yung kaba ng taong bayan. Thank you, sir. Kay Professor Briones lang din, follow-ups, ma'am, doon sa sinabi niyo na for 2015, may 53% na lump sum. Yun po ba yung BUB? Kami, nag-agree kami, and we have a continuing campaign sa social rights mula pa ng 2006. Dati it reached a point na 63% of national expenditures is lump sa previous administration. Unti-unti namin yung in 2012, more than 20 billion ang natanggal sa lump sum, linagay sa Department of Health. So it's a continuing campaign. Pero malaki pa rin ang natitira. Kasi nandoon sa lump sum, halimbawa, yung malaking reconstruction and rehabilitation program, no, supposedly for disasters, that is 80 billion pesos. Mayroon yung assistance to local government units, that's 20 billion. Aside from yung mga e-government fund, that is 2 billion yan. Special for school building fund. Bakit ang presidente may school building fund of over 1 billion pesos na mayroon naman tayong the biggest budget among the departments, of course, is halos 300 billion na is the Department of Education. Sang-ayon kami kasi ang general policy noon pa, bata pa ako, nag-aaral pa ako ng aking fiscal administration, talagang pinupukpok sa ulo namin yung one fund concept. Isa lang ang pondo ng gobyerno. Kasi pag marami kang pondong iba, tinatago mo yan at ang temptation magagastos sa iba. At hindi lang yan. Ang government, utang ng utang ng utang, araw-araw ng utang. On the one hand, you have all those funds
na natutulog, na nakaipon, na hindi ma-release kundi sa presidente lang. Ang medyo sensitive sa lump sum appropriations ay ang presidente lang ang makaka-approve ng expenditures. Kagaya nitong DAP, lahat yan approved ng presidente. All the documents show that very clearly na ang presidente ang nag-a-approve. So napakalaki, ang dami niyang hinaharap. No, nandiyan si China, nandiyan si ASEAN conflict, etc., ekonomiya. Pagkatapos, magmamanage pa siya ng napakalaking pondo which has to be approved by him. It is, I would think, physically very, very difficult. No? So, hanggang pirma na lang siya, ang iba ang gumagawa. So, Physically ba o yun. mentally? I hope I made that clear na lump sum is not BOB or what. It's about 53%. But there was a time more than 60% lump sum. Tapos palagi namin yung paulit-ulit kaya tinanggal. Minsan yung agrarian nandoon sa lump sum, nalipat sa Department of Agrarian Reform. We do that every year. Pero yun nga lang, isa-isa. So, siguro mabuti na lang na talagang sweeping na tanggalin na yan. Okay. Sandali lang, pahabol ko lang kay Attorney Roque. Attorney, you're a close friend of the President. In fact, he was your best man during your wedding, if I recall. Okay. Hindi, pero, do you honestly believe na baka pinapaikot si Presidente ng mga kasama niya? Ano kaya? All I can say is he chose his advisors and he has to pay the consequences for it. Thank you. Tony Reyes po ng Interaction.com ng TV5. Tanong ko lang kay Miss Briones, my idol, tsaka si Attorney Harry Roque. I'm sorry, sir. Mamaya yung weather. Hindi, kailangan po ba natin talaga ng lump sum appropriation sa budget o hindi? Dahil meron mga instances na kailangan talaga ng lump sum like calamity funds or contingency funds ng presidente na hindi naman po pwede appropriate natin ng a certain amount of the budget para sa bagyong darating. So hindi natin alam yan. Do we really need lump sum? Anggulo lang po si Ernie pagbigyan niyo. Sa tingin ko, ay sinasabi ko na nga matagal na desisyon niya. 1950s pa yan na talagang ang prinsipyo, hindi pa yan nagbabago. We have one fund concept. Kailangan ba ng lump sum? Sabi nila, kailangan naman ng kunting barya naman ng presidente. Pag may aksidente, may mga schoolhouses na kailangan niyang i-rebuild. He has his own contingency fund in his own office. He has his own intelligence fund in his own office. He has his own confidential funds in his office. Now, look at the 2015 budget. 2015 budget lump sums under the President, 282 billion. The totality of the Appropriations Act is just over 1 trillion. So you have nearly more than 25% in allowance in case of emergency. The amounts are too large to be too staggering to account for contingencies. Kasi iba yung national budget, yung National Expenditure Program, iba yon sa budget ng presidente. Tingnan natin ang budget ng presidente. How many billions din yan? And in the office of the president as well, he has his presidential social fund, which is funded by PAGCOR up to 10 billion pesos. Yung opisina mismo directly. Kaya nga kami sinasabi nga namin yung sinasabi sa konstitusyon, dapat should be only to his own office. Kasi by itself, his own office budget is already very, very large. Pero kung isasama mo yung buong national budget, inano mo yan, you have over 1 trillion in the Appropriations Act kasi kalahati lang yung cover ng Appropriations Act And then you have 282 billion lump sum appropriations. I think that is really excessive because in his own office, he has his own also. Can we realize the one-pan budget in coming days? Nagagawa yan in the past, pero nag-creep yan gradually, dagdag ng dagdag hanggang talagang lumaki na. Because the people the public has not been aware of it. Ang tinitingnan lang nila, busy tayo, tinitingnan yung budget ni education, yung budget ni DSWD, etc., which is already enough of a challenge, budget ni defense, yun ang nakikita natin. Pero yung overall national budget,
hindi natin nakikita yung overall budget ng presidente, hindi din natin nakikita. At saka maliban pa niyan, you have the so-called off-budget funds, wala sa General Appropriations Act. And this is the MVUC. Direct yan. MBUC, what is that, ma'am? The Motor Vehicles Users Charge, na which is part Sa of road lahat users na may tax. sasakyan, nagbabayad, and part of it should go to the maintenance of roads. No. That is an off-budget fund. Maliban yan sa automatically appropriated like Malampaya. Malampaya is automatically appropriated. Off-budget fund is definitely not in the budget at all. Nakakita nga ako dun sa COA report dun sa motors users funds na yan. Isang kali sa Apalit, Pampanga, 3 beses ni-repair Yes. in one given time. Kaya tinawanan nga ako, the first time I tried to study the motor vehicles users charge, so I went to the DBM, I said I wanted to look how it is appropriated. Then they laughed at me. Si Professor naman, hindi mo ba alam na that is an off-budget fund? That is also another very interesting thing to look at. Meron any mga idea as to pondo how much? beyond the Magkano kaya, ma'am, yun? You always count in billions. Minsan, Miriam made a privilege speech on the motor vehicles users Yes, charge. Kasi yung sa Cebu, yung mga ating mga lampposts doon sa Cebu, yung for the AP conference, galing yan sa motor vehicles users charge. Tapos yung pag-build balita ko, yung pag-build ng building doon sa Cebu for the APIC conference. But the motor vehicles users charge is supposed to be for the repair of roads and lights to make the roads safe. Kasi ang nagbabayad yan ang may mga kotse. So therefore, when you go to Cebu, pwede ninyong padaganan yung building na yan that is supposed to be a road. Okay. That's a nice one. Attorney Roque. Well, una-una po, no, ang ehemplo na ginamit nyo ay sensitibo dahil calamity fund. No? Pero ano ba ho nangyari dito sa Yolanda? Hindi naman talagang sapat ang kahit anong budget kapag ganyang kalaki ang hagupit ng bagyo. No? Anong ginawa nila? Bumalik sila sa Kongreso para sa supplemental budget. Yan po talaga ang proseso. Kapag in the process of budgeting, merong extraordinary event na nangyari na hindi makover ng line item, babalik ka sa Kongreso para sa supplemental budget. Alam niyo po, ang mga congressmen, ang mga senator, huwag sila magrereklamo kung kinakailangan sila mag-report for duty para sa supplemental budget. Dahil nga itong power of the purse is their primary jurisdiction. So yan po talaga ang isang pangunahing katungkulan nila. So kung sila ay nagbabakasyon, bumalik sila at mag-attend ng session ng Kongreso para sa supplemental budget. Attorney Roque, can we legally take away lump sum appropriation sa budget? Alam mo kung babasahin niyo yung decision sa PDAF, yun na nga ang sabi ng Korte Suprema. Unconstitutional yung lump sum for PDAF kasi lahat ng mga proyekto na gustong pondohan ng mga kongresista at senatong ay dapat maipasok na as line item budget entry sa national budget. So, para nga to do away completely with discretion. So, ibig sabihin para matupad ng Kongreso yung kanyang katungkulan, wala talagang dapat na lump sum appropriation. Balik ako kay Miss. Yung question mo nga, can we legally take Yes. out or yes, Congress can do it because when the budget is presented, kasi ang nagpo-propose ng budget ay si Presidente, nag-put together, kitang-kita doon yung special purpose funds. Isang bahagi ay yung budget ng mga departamento, isang bahagi naman yung special purpose funds. Dahil sa kampanya nga namin sa Social Watch, mayroon talagang linilipat ang Congress dahil siguro nakukumbinsi sila. Like noong 2012, over 20 billion for health facilities, linipat sa Department of Health. Yung ganon. Nagagawa yan ang Congress ang dapat. Kaya yung sinasabi nga namin sa Congress, panahon na aksyonan ninyo yung lump sum dahil you are giving the authority to allocate to the President himself. And in this case, if you have more than 25% as pocket money, then that's a bit too excessive. Nasa Kongreso yan kung tanggalin nila yung lump sum. One last. Yung sa debt service mo. Doon ako, mula nung naging reporter ako, That was yesterday, no? that was then. Some years ago. Some years ago. Buti wala rito yung mga senador. Pwede ba nating i-repeal yung PD na yun na automatic appropriation sa debt service? Parang binigay ni Marcos na wala na kayong kapangyarihan Kongreso kahit magkaroon ng demokrasya dahil merong PD
na automatic appropriation. Di ba pera natin yun? Tayo dapat mag-decide kung magkano ibabayad natin sa kanila o magkano yung dapat ibayad sa interest of the principal. What can we do with that service? Yung PD, that is 1177. Tapos matagal na yan ang Freedom from Debt Coalition na talagang kinakampanya na i-repeal. Conditionality yan ng mga multilaterals na request nila na ilagay doon sa batas at that time, during the time of President Marcos, na automatically appropriated because this was the period na grabe yung lakas-laki ng pangungutang natin. Now, ngayon, year in and year out, yun din paulit-ulit na sinasabi nating independent na tayo, binago na natin. And that 1177, by the way, was adopted also by President Cory and all the succeeding presidents. So the That has not difference been between touched them at is the all. same. Parang gano'n. Kaya nangyari kasi, di ba? Hesitant pa rin sila. I would imagine that there is pressure from the Ba't hindi natin magawa yung nangyari sa Poland na meron 10-year debt moratorium na sometime na hindi muna kami magbabayad, we will going to rebuild our nation. Parang hindi ba natin kayang gawin yun? Ako ang tinatanong mo, dapat ang tanungin natin ang gobyerno. Kasi sila ang nag-decide na ang Kongreso, hindi nila ginagalaw talaga yan. So, Kasi that is the civil society, what can the civil Has society been do? pressuring for that since hindi ka pa pinanganak. Ma'am, hindi naman siguro. Pero it stands at 33%, right? Ng buong budget, yung ibinabayad po sa debt Yung nasa budget is the interest alone. Hindi pa kasama ang principal. Kasi it would be about more than 700 billion yan. Kasi nearly 400 billion pesos ang interest. Tapos yung principal, which is about the same amount. So that's over 700 billion as of last year and this year. So malaki ang bahagi ng ating resources na pupunta dyan. Ang nasa budget lamang ang interest. Tapos sabihin niyo, paano yung bayad ng principal? Ang principal inuutang. Okay. Yung nangungutang ka para magbayad ng utang. Yes, yan. Ayan na, may tanong ang magandang dalaga. I would like to address my question to Professor Briones and Attorney Roque. What's wrong with our system? Kaya paulit-ulit to nangyayari from DAP to PDAF to the 2015 budget. Is there a lack of transparency or bakit kulang ba yung check and balance? I've said it before. It's the nature of politics in this country. Politics is a business. People make a decision to run on the computation of how much they stand to gain. And it seems that every public official, elective at least, makes that decision on this basis. Kaya nga, may corruption because there's an expectation that they spent money that they need to recover. Kaya naman, lahat yan, itong mga PDAF, itong DAP, itong Malampaya, these are all what I refer to as institutional forms of corruption. Hindi siya isolated. Kaya nga sinasabi namin na prosecute all. Dahil hindi lang yung tatlo ang naglapa ng PDAF. Lahat naman talaga sila lumapa ng PDAF habang sila ay nasa katungkulan at tumatanggap ng PDAF. Yan ang katotohanan yan. Parang naging business as usual na may tongpats yung mga, lalo-lalo na yung mga elective officials ng ating bayan. And that's what's wrong. That's why let's learn from this experience. People should stop selling their votes. People should stop voting for those who they know have been stealing from the public coffers. Let's have new faces in government. And once and for all, government should be for governance and should not be a business. Ako naman, ang sagot ko doon sa question mo is all of the above. You mentioned all those things, no? At saka, pero I don't like to end on a negative note na sasabihin natin walang pag-asa ang Pilipinas. Dahil ang daming bansa, karehong-pareho ng problema sa amin, sa atin sa Pilipinas. Tingnan mo sa Indonesia. Dati, kampante tayo, sabihin natin, don't worry kung corrupt tayo, etc. Mas corrupt naman sa atin sa Indonesia. Pero ngayon, nag-report ang Indonesian Anti-Corruption Agency nila, 100% conviction. Tayo, 0% conviction. So may nangyayari even to the so-called more corrupt countries than us, no? So that there is hope. And secondly, siguro
may nakausap akong isang congressman sa talk show na depensa siya ng depensa kay DAP. Pagkatapos, after the talk show, he told me very frankly, sabi niya, naku, mali-mali yung decision ko. Kasi naging congressman ako in 2013. By the time congressman ko, wala na si pork barrel. Ngayon wala na si DAP. Sabi ko, wala daw katuturan ang pagiging congressman niya. So sana yung mga congressman dyan ngayon nakaupo, ganun din mag-isip na it does not pay any more extra to be a congressman. At saka may naririnig akong mga grupo, kinakausap ako na may mga grupo na they're thinking of asking people na wala talaga sa politika now to throw their hats into the ring dahil this time it's not attractive anymore to the dynasties. It's not attractive anymore to those who go to Congress precisely to be able to steal. Wala nang business siguro, mag-business na talaga silang legitimate But sa Professor, labas. you will agree with me that all these guys will crowd into the local government units because of IRA. That is also the problem. So we have to move from national to IRA. Okay. Because the level of corruption in local governments, kung sumadahin mo yan, maraming nagsasama, is just as big if not more. Kasi sila, mayroon din silang intelligence funds, mayroon din silang contingency fund, mayroon din silang pork, mayroon silang Well, pork if- council. Even the young babies, the SKs, they have their porks. No? So, it has to be systemic, it has to be comprehensive. Tama yung question mo. Yeah, because I heard in Quezon City, a councilor gets 4 million in a discretionary fund or pork barrel every quarter. And you have 35 or 36 councilors in Quezon City. And that's a lot of money. Yes, please. Any follow-up? Will you migrate to some other countries? Yan? So how can the ordinary citizens make sure na these people will be held accountable and this kind of situation will be stopped? Well, that's why we are saying everyone should be prosecuted. We should revamp the entire criminal justice system to make sure it works, because unless you restore fear in the hearts of the corrupt, it will be business as usual. But the problem is, we really have serious problems with our criminal justice system. No? I'm prosecuting the murder of 58 people. We're nowhere near a conviction. How much more if the case is for plunder of funds where there was no one killed, no? So you can imagine the kind of delay, and you can imagine with the current conviction rate of the Office of the Ombudsman in the Sandigan Bayan, which is 5%, okay? At most, it is 10% during the time of Conchita Morales. 1 out of 10, only 1 out of 10 people charged with the Sandigan Bayan are convicted by the court. So that is why there is no fear on the hearts of our public officials to steal, because they know they can get away with it. No? So it's really a holistic institutional reform that we require in this country, to make sure that the criminal justice system works, so that our anti-graft and corrupt practices law, including the revised penal code, should be used to penalize those who will breach the law. Okay. Yes, ma'am. I was citing the case of Indonesia. Yung anti-graft agency nila, 100% conviction ang nangyari. No? And yung sinasabi natin na then they will all move to local government. But there are limits. There are only how many local government units. So there should be competition and people should have a choice. Tapos sinasabi mo, how can all these reforms be effected? I have always said this. I've always said this. Only media and civil society, if they work together, inform the people. Civil society organizes the people, media informs the people. Can we really institute reforms? We cannot expect government to take the initiative because it is to their disadvantage. They will lose all those things, no? So we have to be the ones to take the initiative. Thank you very much. Yes, please. The gentleman from Tribune. Attorney Harry Roque, ano lang po, maiba po tayo. Ano po yung future ng kaso ng yung tatlong senator? Pagtakbo nitong 2016, yung magbago yung administrasyon. Ano po kaya baka magbaliktad, sila abad naman nakakulong, ito naman laya. Ano po ba yung pananaw niyo po dyan? Legally. Teka muna, liwanagin natin. Si Madam Auring yata gusto mong tanongin, hindi si Attorney Roque. Attorney?
Ayan. Attorney, would you care to answer that? Well, ang punto, dun sa tatlong kinasuhan, regardless of whether matigas o hindi ang kaso, 10% conviction rate nga eh. And according to the World Bank, the longest litigation period is found in the Sandigan Bayan, it's 10 years. So after 10 years, only out of 10 will go to jail. So doon pa lang, dehado na talaga ang prosecution. So pag-uusapan pa natin yung quality of evidence. Hindi ko po nakita lahat. Pero ang palagi kong sinasabi, pagdating kay Enrile, ina-assume nila na yung lahat ng ebidensya labang kay Gigi Reyes is binding on Enrile. It doesn't work that way. You have to prove his guilt beyond a reasonable doubt. And wala po akong nakitang kahit anong linkage kay Enrile, whether or not he received money or he signed anything. Pagdating naman kay Jinggoy, it will rise and fall on the credibility of Ruby Tuason. And the problem there is Ruby Tuason, although she claims she delivered, is not even sure how much she delivered. And she must prove she must have delivered at least 50 million dahil plunder ang kaso. Pagdating naman kay Rebilla, mukhang pinakamalakas ang kaso kay Rebilla dahil may pirma. Pero ang depensa naman niya ay pineki daw. Ang problema, kapag pinagbigyan ng Department of Justice yung similar defense ni Mr. Villanueva, Joel Villanueva, na yung mga kaso sa kanya ay walang katuturan dahil pineke ang kanyang pirma, di ibig sabihin, pag-aralan din kung talagang peke yung pirma ni Bong Revilla. You cannot believe that one signature is fake and the other is genuine. No? Ang problema kasi dyan, ang magdedetermine din yung handwriting experts na taga-NBI na siyang tumayo rin na complainant sa mga kasong ito. So ngayon, hindi ko maintindihan kung paano nila i-resolve yung kaso ni Joel Villanueva na parehong-parehong depensa ni Bong Revilla. Okay, dagdagan ko yung Attorney Roque. So, ibig mo sabihin, kung 10 years ang hearing sa Sandigan, ligtas si Enrile. Mukhang ligtas unless he lives through 90 years old. No? Yeah, precisely. Kaya nga, yun ang mabigat dun eh. Okay? Please, pakilapit lang sa mikropono, please. Okay? Hindi makalapit sa mikropono, yung mikropono ilalapit doon sa magtatanong. Thank you. Professor Briones, Attorney Roque, this has something to do with fiscal administration and the law itself. Kasi you're talking about the funds of government. Remember that after Yolanda, floods of funds came to the Philippines. Who harnesses that? Who takes care of that? Who is accountable for that? And how is that managed? Coming from a former national treasurer, please. The one who is the agency which is now tracking, kasi I maintain DBM is perhaps the most talagang shall we say powerful agency at this time, no? The one who is tracking the remittances from abroad is DBM. They have this system which they call FAITH, FAITH, and it can be accessible. Sila ang nagtatrack niyan. Okay. They track all those. I can't recall kasi ang alam ko ay the biblical definition of faith. Faith in things that are unseen. So siguro maraming unseen diyan. Oo. I represent quite a number of humanitarian agencies because I'm really in the field of international humanitarian law. No? And ever since lumabas yung balita about the bank houses na not to standards, ang nangyari is they decided to give the money to the UN and the UN became the lead now in implementing projects. So they hold the funds and they do the projects themselves. Ayaw na nilang ipadaan sa gobyerno. No? And Pero I have at least 3 organizations like that now. But it is tracked by DBM. Tracked by DBM, okay? The accountability will also be from the DPM. Yeah. But you are talking about funds from abroad. Iba yung domestic funds. Iba yung local din na from the private sector na funds. Okay. Iggy, do we have a question from you? Okay. Dr. Nilo, may bagyo kasi eh. Doon sa FOCAP, mga kaibigan ko sa FOCAP, 2 bagay daw yung posibleng banggitin ng Presidente. Kasalanan ni GMA at kasalanan ni Dr. Prisco Nilo. Ano ba talaga tayo ng panahon natin yun? You know, this will be very interesting because coming from where you are in Australia and you have modern equipment to monitor the weather, gaano ka galing tayo mga Pilipino to monitor and track the weather?
In terms of yung talent ng mga Pilipino, the profit of that is the continuing, outflow of weather forecasters from Pag-asa, working in different parts of the globe. So Okay. that is an acknowledgement Of how good we are. can compare Uh-huh. with the best in other countries. So Okay. siguro nga lang ang kulang natin dito ay yung equipment, no? Hindi pa talaga natin hindi pa sapat yung equipment na nandiyan. Okay. Kaya ko kasi naitanong, kanina binabalita sa GMA, sa DZBB, na maglulunsad ng mini satellite ang Pilipinas. Narinig niyo po ba itong mini satellite na ito? Alam ko mini burger meron, pero mini satellite, parang iba yata. Actually, noong previous administration pa, meron ng ganong plano. But nasa Pag-asa pa ako at that time, our position is that hindi, may cost effective. It's going to be very expensive, but then yung return naman is not commensurate to the cost of the satellite, and then you will also have to consider the maintenance of the satellite and its lifespan. It's only around 5 years. 5 years lang po yung lifespan ng mini satellite. Ba, paano yun? Pag nakabagsak yun, magbabayad pa tayo. Ganun ba yun? Patatayo na naman tayo ng bago. Yun na nga. At saka before doing that, dapat meron ng preparations na ginagawa. Nag-train na tayo ng experts. No? Okay. Kasama na yung sa maintenance, no? Everything. So bago ka mag-isip na mag-launch, nandiyan na ready na yung tao. yung mga tao na kinakailangan. Okay, so medyo malabo pala yun. All right, thank you very much, Dr. Nilo, for that. One last question. May comment daw kanina. Hindi daw pwede magnakaw kung wala sa gobyerno. Hindi yata, ano yun? Ano tanong? Kailan mo pa abuso kung wala ka na sa pwesto? Kailan ka pa magnanakaw kung wala Iba usapan yun. May matitino pa rin naman siguro sa gobyerno. Yes. Sa mga sagutin ko, sa advanced countries, gano'n ang sistema. Yung pong dating opisyal, pag nag-retire sa gobyerno, they join the industry at ninanakawan nila yung budget ng gobyerno through what appears normal business. Okay. Pero using their connections, sorry for Okay. Oo. Pero may I just add one more non-question? Sige po. Para ka, Director. Direct, I'm sorry for yung medyo complicated yung aking thinking. Kasi sa inyo, simple. Dahil kayo'y career, pag sa gobyerno, siya ang boss. Hindi naman tayo ang boss, no? Pero kasi ako sa experience ko, nung sinibak ako ni President GMA, it took her a year and 2 weeks. Parang minamasahe ako na umalis ako sa gobyerno. Kaya nung nakakulong na, dinalaw ko nung December 28, February 14 at April 1 para lang magpasalamat na sino naman ako para masahin pa ng presidente. Sila Gingona, Alvarez, ganun. Nababasa na lang sa dyaryo. Anyway, sorry for the pero alam niyo ako pag ganito, entertaining naman. No? Anyway, ito po yung tanong ko to anybody. Nagkaroon tayo ng Marcos. No? Alam mo ako, naalala ko si Magsaysay. But he died too early to become bad. Ganun naman sa atin eh. Nagkaroon tayo ng Garcia, sa simulat pa, the Black Beauty, bad na. Di ba? Ganun yun eh. Okay. Nagkaroon tayong makapagal. But anyway, sa inyo, hindi nyo na naalala yun eh. Pero yung Marcos, naalala nyo. Okay. Yung Marcos, parang napakasama. Pero afterwards, yung lipunan natin merong ganito eh. Mabuti pa si Marcos. Di ba? Tapos, yung FBR,
Siya ang parang epitome of professionalism, hindi trapo, etc. Pero after naman, nasisilip naman yung mga kasalanan niya. Okay? Tapos nandun naman si Erap. Naku, parang kasama-sama. Di ba? Oh. As bad wine. Pero nung tapos na si Erap, itong bulilit mas grabe. No? Okay. Ngayon, nung panahon ni GMA, ako po kanina may hinahanap na manghuhula dito. Di ba? Sige, okay. Anyway, ako yung manghuhula. Sabi ko, alam nyo, kahit hindi kayo maniwala, darating yung araw na si GMA will appear relatively good. Ngayon, ito na ang tanong. Okay. Alam nyo, ako naniniwala na si Pinoy naman, hindi naman nagnanakaw ng ganun eh. Pero si GMA, maraming kwan. Saka, may dating yung mga project eh. ZTE, mga North Trail, gano'n. Okay. Ito naman panahon ni Pinoy, isa lang pangalan eh, DAP. Pero, gusto ko na magmurahin, napakalaki. No? Okay. Ngayon, ang sinasabi ko, merong sa lipunan natin, may syndrome that hindi objective yung judgment eh. Parang pag nakaraan na, we forgive. Di ba? Oh. Tapos yung present, masyado naman natin pinapalaki. Oh. Any of you, can you answer and try to kwan na objectively as opposed to yung kwento kong subjective na mahaba. Ano ba talaga ang comparison nitong at least si Pinoy at si GMA? Anong comparison? Ang objective comparison as opposed to yung subjective na mabuti pa si Marcos. Meron akong lecture po sa Barry View on political law. Ang lecture ko po para matandaan ng mga estudyante, jurisprudence arising from an evil president and jurisprudence arriving from a stupid president. So, yun na lang po ang aking sagot. Okay. Santo. Dinideliver ko po yan sa mga law schools. Kasi okay. nga, summarizing the recent jurisprudence the past 9, 10, 11, 12, 13 years. So, napagtagni-tagni ko po yan. At patok naman po sa mga law students kasi natatandaan nila dahil sinasabi ko yung mga kwento behind it, no? Like, paano ba nangyari ang CPR na yan? Paano nangyari ang executive privilege na yan? Kasi maraming tinatago. So, natatagni-tagni ko po yan, no? Pagdating naman sa kabila, jurisprudence from a stupid president, simula sa EO number 1, at sunod-sunod na po. Wala na po siyang napanalo. Yan po ang problema. Okay? Wala na po siyang napanalo sa Korte Suprema. Pero how do you see the Bangsamoro thing? Pag nakarating sa Korte Suprema? Unang-una po, I doubt if it will be acted upon by Congress dahil wala na silang pambayad sa mga congressman at mga senatong. Assuming makalusot yan, hindi rin yan lulusot sa Supreme Court dahil malinaw na malinaw po yung desisyon sa Province of Cotabato versus Peace Panel. No? Ang ginawa po nila dyan, bagamat napakalinaw ng desisyon ng Supreme Court dun sa Province of Cotabato, parang Demetria versus Alba, they completely ignored again that decision and repeated the exact same provision struck down by the court as being unconstitutional. Okay, Dr. Pisconillo, what's your weather forecast? What will happen to the Philippines until June 30, 2016? Ano po ba? Do you see more people in government living for abroad? Yes, please. Mahirap siguro sabihin yan. Ano? Okay. So, yung comparison daw, tanong ni Linggoy, would you be in a position to compare? Like, what was the weather during Gloria's time and President Aquino's time? Unfair naman siguro pag ako magano kasi absentee ako. Wala ako dito palagi. Okay. All right, that's a good answer. Professor. Yung tanong na ano yung difference ng ni GMA at saka ng president natin in terms of yung reaction ng public sa kanya. So lahat nating mga presidente before Pinoy,
with the exception again perhaps of Cory, yung we knew na ang alam ng publiko maski nanalo sila na mayroon sila, they came into the hindi talaga sila completely pure. Mayroon silang feat of clay. Sila lahat, no, na nanalo sila, na alam ng publiko yan. Ang difference with the present president is pinapanalo siya knowing with the knowledge and the belief that he is pure. So the degree of disappointment is proportionate to the expectations. No? So mas siguro matindi ang disappointment dahil akala natin heto na ito na talaga ang tunay na pagbabago. Kasi yung sa iba, alam naman natin na may mga faults talaga sila. Maganda ito. Mga kaibigan, I'd like to thank our guests who took time out to be with us. Si Professor Briones had to stay overnight in Manila just to attend the forum rather than rush from Fairview. Makarating lang sa ating tapatan sa Aristocrat. Si Attorney Harry Roque naging matapang sa traffic just to reach us today. Si Dr. Nilo nagbahagi ng kanyang pananaw tungkol sa nagaganap. I'd like to thank him for that. And of course, next week we will talk about the K-12 issues. Okay? Pag-uusapan po yan. So thank you very much sa tapatan sa Aristocrat for joining us today at sa mga susunod na panahon for the traditional picture taking na firing squad.